Ang sulat sa mga Hebreo. Unang kabanata. Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo, sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel, at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila, sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, "Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama." At wala ring sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel, "Ako'y magiging ama niya, at siya'y magiging anak ko." At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid, at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal, at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago, at mananatili kang buhay magpakailanman. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Maupo ka sa kanan ko, hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo." Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Ikalawang kabanata. Babala sa mga lumilihis ng landas. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin, para hindi tayo maligaw. Isipin ninyo, ang kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo, at tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumuway dito. Kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasang ito. Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa, at iba't ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. Dumating ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, tungkol sa mundong darating na sinasabi namin, hindi ito ipinamahala ng Diyos sa mga anghel, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan. O Diyos, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Sa maikling panahon ginawa ninyong mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Ngunit pinarangalan niyo siya bilang hari, at ipinasakop niyo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ang sinasabi ng kasulatan na ipinasakop ang lahat ng bagay sa tao ay nangangahulugang darating ang araw na walang anumang bagay na hindi maipapasakop sa tao.
Pero ngayon hindi pa natin nakikita na sakop ng tao ang lahat ng bagay. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel, para maranasan niyang mamatay para sa lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, binigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tiniis niya ang kamatayan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, at ginawa niya ito para sa sarili niya. Kaya marapat lang na pumayag siyang maghirap si Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Sa ganoon, maraming mga tao ang magiging kaniyang mga anak na kanyang mapaparangalan. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan, at ang kanyang Ama ay siya rin nating Ama. Kaya hindi niya ikinakahiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ito ang sinabi niya sa kanyang Ama. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo, at aawit ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Sinabi rin niya, magtitiwala ako sa Diyos. At idinagdag pa niya, narito ako, kasama ang mga anak ng Diyos na kanyang ibinigay sa akin. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Kaya malinaw na hindi ang mga anghel ang tinutulungan ni Jesus, kundi ang lahi ni Abraham. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang magkatawang tao ni Jesus, upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Ikatlong kabanata. Mas dakila si Jesus kaysa kay Moises. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin niyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na nagsugo sa kaniya, katulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moises, dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan ng nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod, at ang mga bagay na ginawa niya ay larawan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo ang pamilya ng Diyos, kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. Kaya gaya ng sinabi ng Banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos, at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin, at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ng kapahingahang galing sa akin. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, at baka maging masama ang puso niyo na siyang magpapahina ng pananampalataya niyo, hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso niyo. Sapagkat kasama tayo ni Kristo, kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos,
Huwag ninyong patigasin ang puso niyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno niyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi makakamta ng kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Kaya malinaw na hindi nila nakamta ng kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ika-4 na kabanata. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, nanatili pa rin ang pangako ng Diyos na makakamtan natin ang kapahingahang mula sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo, at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito, sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila. Pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos, ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya. Dahil sinabi ng Diyos, "Sa galit ko isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin." Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula pa ng likhain ng mundo, sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol sa 7 araw. Sa 7 araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha, at sinabi rin sa kasulatan, "Hinding-hindi nila makakamta ng kapahingahang galing sa akin." Malinaw na niloob ng Diyos na may magkakamit ng kapahingahang ito. Pero ang mga nakarinig noon ng magandang balita ay hindi ito nakamtan dahil sa pagsuway nila sa Kanya. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon. Dahil pagkalipas ng matagal na panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, "Kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo." Dahil kung tunay na nadala ni Josue sa kapahingahan ng mga tao noong una, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingahang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa 7 araw. Sapagkat ang sinumang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos, at baka hindi natin ito makamtan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Si Kristo ang ating punong pari. Kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin, dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan, na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin, dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos, para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 5 kabanata. Ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At dahil tao rin siyang tulad natin na may mga kahinaan, mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakakaalam na naliligaw sila ng landas. At dahil nagkakasala rin siya,
kailangan niyang maghandog, hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. Hindi maaaring makamtan ni numan sa sarili niyang kagustuhan ang karangalan ng pagiging punong pari, sapagkat ang Diyos mismo ang humihirang sa kanya na maging punong pari, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Ganoon din naman, hindi si Kristo ang nagparangal sa sarili niya na maging punong pari, kundi ang Diyos. Sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, "Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama." At sinabi pa ng Diyos sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman, tulad ng pagkapari ni Melchizedek." Noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. At kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. Naging ganap siya at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Kaya itinalagas siya ng Diyos na maging punong pari, tulad ng pagkapari ni Melchizedek. Babala sa pagtalikod sa Diyos. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Dapat mga tagapagturo na sana kayo, dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas, dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa, at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na, at alam na kung ano ang mabuti at masama. Ika-6 na kabanata. Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayo magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa halip kong loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin, upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na Espiritu. Nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos. At nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos, dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos, at sa bandang huli ay susunugin. Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Makatarungan ng Diyos, at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa, at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas, para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad. Sa halip tularan niyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Tiyak ang pangako ng Diyos.
Tingnan niyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. Sinabi niya, "Talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo." At pagkatapos ng matiyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakahihigit sa kanila, para paniwalaan sila at wala ng pag-usapan pa. Ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa na tutuparin niya ang pangako niya. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa, ay hindi mababago, dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla, at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin, dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar, kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Ikapitong kabanata. Ang paring si Melchizedek. Itong si Melchizedek ay hari noon sa Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Pagkatapos ibinigay sa kanya ni Abraham ang 10 ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil hari siya ng Salem, nangangahulugan na siya'y hari ng kapayapaan. Walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya. At wala ring naisulat tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Katulad siya ng anak ng Diyos. Ang pagkapari niya'y walang hanggan. Isipin niyo na lang kung gaano kadakila si Melchizedek. Kahit na si Abraham na ama ng ating lahi, ay nagbigay sa kanya ng 10 mula sa lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng 10 mula sa mga kapwa nila Hudyo, kahit na nagmula silang lahat kay Abraham. Hindi kabilang si Melchizedek sa lahi ni Levi, pero tumanggap siya ng 10 mula kay Abraham at pinagpala pa niya si Abraham, ang taong pinangakuan ng Diyos. At alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa sa pinagpapala. Kung tungkol sa paring mula sa lahi ni Levi na tumatanggap ng 10, mga tao lang sila na may kamatayan. Pero pinatutunayan ng kasulatan na si Melchizedek na tumanggap ng 10 mula kay Abraham ay nananatiling buhay. At masasabi natin na kahit si Levi na ang angkan niya ang tumatanggap ng 10, ay nagbigay din ng kanyang 10 sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat na magbigay si Abraham kay Melchizedek, masasabi nating si Levi ay nasa katawan pa ng ninuno niyang si Abraham. Alam natin na ang kautusang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek, na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi, dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Huda at hindi kay Levi. At wala pang naglingkod kahit kailan bilang pari mula sa lahi ni Huda. Sapagkat nang sabihin ni Moises kung sino ang maaaring maging pari, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Huda. Si Jesus ay katulad ni Melchizedek. Lalo pang naging malinaw na pinalitan na ang mga paring mula sa lahi ni Levi, nang magkaroon ng ibang pari na gaya ni Melchizedek. Naging pari siya,
hindi dahil sa lahi niya ayon sa kautusan, kundi dahil sa makapangyarihan niyang buhay na walang hanggan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga pinalitan na ng Diyos ang dating kautusan, dahil mahina ito at hindi makakatulong sa atin, sapagkat walang matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ngayon ng mas mabuting pag-asa, at sa pamamagitan nito'y makakalapit na tayo sa Diyos. Mas mabuti ang bagong pag-asang ito, dahil nilakipan ito ng Diyos ng panunumpa. Hindi siya nanumpa ng gawin niyang mga pari ang lahi ni Levi, pero nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pari magpakailanman, at hindi magbabago ang pasya niya. Kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Maraming pari noon, dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan nating. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya, at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat, nang ialay niya ang kanyang sarili. Ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan. Ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos matapos maibigay ang kautusan, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman. Dahil natupad nito ang layunin ng Diyos. Ikawalong kabanata. Si Kristo ang ating punong pari. Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob. Kaya kailangan na maihandog din ang punong pari natin. Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaaring maging pari dahil mayroon ng mga paring nag-aalay ng mga handog ayon sa kautusan. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang ng mga bagay na nangyayari roon sa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang toldang sambahan, mahigpit siyang pinagbilinan ng Diyos. Kailangang sundin mo ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit higit na dakila ang mga gawain ni Jesus bilang punong pari, kaysa sa mga gawain ng mga pari, dahil siya ang tagapamagitan ng isang kasunduang higit na mabuti kaysa sa nauna, at nakasalalay ito sa mas mabubuting pangako ng Diyos. Kung walang kakulangan ng unang kasunduan, hindi na sana kailangan pang palitan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan. Kaya sinabi niya, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Huda. Hindi ito katulad ng kasunduang ginawa ko sa mga ninuno nila noong akayin ko sila palabas sa Ehipto. Hindi nila sinunod ang unang kasunduang ibinigay ko sa kanila, kaya pinabayaan ko sila. Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko, at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila, at sila naman ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan pang turuan ng mga kababayan o kapatid nila
na kilalanin ng Panginoon, sapagkat kikilalanin nila akong lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna, at ang anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. Ikasyam na kabanata. Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. May mga tuntunin ng unang kasunduan tungkol sa pagsamba, at may sambahang gawa ng tao. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may dalawang silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar, kung saan naroon ang ilawan, ang mesa, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso, at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkasibol, at ang malapad na mga bato kung saan nakaukit ang mga utos ng Diyos. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. At nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na iyon kung saan pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ngunit hindi namin ito maipapaliwanag ng detalyado sa ngayon. Ganoon ang pagkakaayaw sa loob ng toldang sambahan, at araw-araw pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ang tungkulin nila. Ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar, at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan, at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ginagawa nilang ito, ipinapakita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hanggat naroon pa ang dating toldang sambahan. Ang toldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang mga handog at kaloob na iniaalay doon ng mga tao ay hindi nakapaglilinis ng kanilang konsensya. Ang mga ginagawa nilang ito'y nauukol lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis. Mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinapatupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan, na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao, at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar, at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kaniyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro, at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan, para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Maihahalin tulad ito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito, dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Nagkakabisa lang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya maging ang unang kasunduan ay kinailangang pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat nang ipahayag ni Moises ang kautusan sa mga tao, kumuha siya ng dugo ng mga guyat kambing at hinaluan ng tubig. Isinawsaw niya rito ang balahibo ng tupa na kinulayan ng pula
na nakatali sa sanga ng isopo. Pagkatapos, winisikan niya ang aklat ng kautusan at ang mga tao. At sinabi niya, "Ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduang ibinigay at ipinatutupad sa inyo ng Diyos." Winisikan din niya ng dugo ang toldang sambahan at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong paraan ng paghahandog ang mga bagay sa sambahang ito na larawan lang ng mga bagay na nasa langit. Pero nangangailangan ng mas mabuting handog ang mga bagay na nasa langit, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito inulit-ulit pa. Dahil kung kailangang ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likhain ng mundo, pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Ikasampung kabanata. Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi at hindi na nila kailangang maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, "Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Una, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis, kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, "Nandito ako para sundin ang kalooban mo." Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan, at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos, at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Sapagkat sinabi niya, "Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon," sabi ng Panginoon. "Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila, at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan.
Dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin, gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises, kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, "Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa." At mayroon ding nakasulat na ganito, "Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay." Alalahanin niyo ang nakaraang panahon. Noong una kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis niyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao. At kung minsan na may dinadamayan nyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakan, dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan." Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Ika-11 Kabanata. Mga dakilang halimbawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos, dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya.
Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa, dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ng mga tao sa mundo. Pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kaniya ng Diyos, kahit nasa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niya na si Isaac at apong si Jacob, na mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon, na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniwala si Abraham, natuto pa rin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. Kaya mula kay Abraham na wala ng pag-asang magkaanak pa, nagmula ang isang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Ang lahat ng taong ito'y namatay na sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ang sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. Ang mga taong may ganitong pananaw ay nagpapahiwatig na naghahanap sila ng sariling bayan. Kung ang bayang iniwan nila ang iniisip nila, may pagkakataon pa silang makabalik, ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar, at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Kaya hindi ikinakahiya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos, dahil ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kaniya si Isaac mula sa kamatayan. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Jacob ang mga anak ni Jose bago siya namatay. At sumamba siya sa Diyos habang nakatukod sa kaniyang tungkod. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang malapit na siyang mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin niyang dalhin nila ang mga buto niya kapag umalis na sila. Dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, nang malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya niya,
Sinimulan niya ang pagdaraos ng pista ng paglampas ng anghel. Inutusan niya ang mga Israelita na pahiran ng dugo ng tupa ang mga pintuan nila para maligtas ang mga panganay nila sa anghel na papatay sa mga panganay ng mga Ehipsyo. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumadaan sa tuyong lupa. Pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipsyo, nalunod sila. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho, matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran ng mga espiya at hindi siya pinatay kasama ng mga kababayan niyang suwail sa Diyos. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, Barak, Samson, Hephta, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, namahala sila ng may katarungan, at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon, hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy, at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila'y mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan, kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya. Dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Ang iba naman ay dumanas ng mga pandalait at panghahagupit dahil sa pananampalataya nila. At ang iba ay kinadena at ibinilanggo. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila. At mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Ika-12 kabanata. Ang Diyos na Ama natin. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao, para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan niyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon, at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo ang lahat ng paghihirap, bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak.
kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo. At sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa, ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin, upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli, ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Mga babala at diling. Kaya palakasin ninyo ang sarili nyo, at patibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan, upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan, kundi lumakas. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umira lang samaan ng loob sa inyo, at marami ang madamay. Ingatan din ninyo na walang sino man sa inyo ang gagawa ng sexual na imoralidad, o mamumuhay ng gaya ni Esau, na hindi pinahalagahan ng mga espiritual na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. At alam nyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay. Pero tinanggihan siya, sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya, anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Ang paglapit nyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila, ang bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, may kadiliman, at malakas na hangin. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta, at boses ng nagsasalita. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila, dahil hindi nila makayanan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Tunay na kakilakilabot ang tanawing iyon, kaya maging si Moises ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. Ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon. Dahil ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos, at ginawa na niyang ganap. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduang ito'y pinagtibay ng kanyang dugo, na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Kaya mag-ingat kayo, at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. 13 Kabanata. Ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo.
Huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. May mga taong gumawa niyan noon, at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. Damayan ninyo ang mga kapatid na nasa bilangguan, na parang nakabilanggo rin kayong kasama nila. At damayan din ninyo ang mga kapatid na pinagmamalupitan, na para bang dumaranas din kayo ng ganoon. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa, at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Alalahanin niyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Si Hesukristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito. Tayong mga mananampalataya ay may altar at walang karapatang makisalo rito ang mga pari ng mga Hudyo na naghahandog sa sambahan nila. Sapagkat ang dugo ng mga hayop na handog sa paglilinis ay dinadala ng punong pari sa pinakabanal na lugar. Pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. Sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito, pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Ipanalangin niyo kami, dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin, sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. At lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Hesukristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kaniyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Amen. Huling bilin. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko, dahil maikli lang ang sulat na ito. Gusto ko ring malaman nyo na pinalaya na sa bilangguan ang kapatid nating si Timoteo. At kung makarating agad siya rito, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta nyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Kinukumusta kayo ng mga kapatid nating taga-Italia. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos.
Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.